Hello guys, so meron tayo ditong isang stand fan. So dito ang problema ng ating stand fan ay mahina raw yung kanyang ikot. So dito bago tayo magpalit ng capacitor, i-check natin to. Itong kanyang pinaka LC. So dito iikot natin yung ating LC ng ganyan. So pagka naiikot natin ng ganyan yung ating LC, smooth na smooth, walang tumitigil, ibig sabihin good yung kanyang shafting at bushing. So walang problema sa shafting at bushing natin pagka umiikot ng ganyan yung ating LC. Ngayon pag ginikot natin yung LC natin at matigas siya, hindi siya halos nagpe-free wheel, ibig sabihin may problema yung ating shafting at bushing, at yun ang posibilidad na sira kung bakit mahina yung ating electric fan umikot, dahil yung kanyang shafting ay napipigilan. So kailangan smooth yung ikot ng ating LC. Ngayon kung smooth naman yung ating LC at mahina pa rin umikot, so ito yung sample natin. So pindutin natin yung number 1. Ayan, so mahina yung ikot niya, halos wala siyang naibubuga. So makikita nyo naman sa ikot ng LC mabagal. So number 1 yan. So kailangan pa natin siyang i-number 3. So yung iba pinipindot na yan number 3 na para talagang malakas, kasi minsan yung switch nila sa number 1 ayaw na talagang umikot or napakabagal. So dito tatry natin siyang palitan ng capacitor. So kasi dito lang naman ang pinaka-diferensya niyan kung bakit mahina umikot yung ating electric fan. Kasi lalo na kung matagal yung ating electric fan, bumibigay din yung kanyang capacitor. So dito papatay muna natin yung ating electric fan. At kung may cover pa yung likod ng inyong electric fan, so i-remove nyo na lang kasi madali naman siyang i-remove. So dito check natin yung ating capacitor. So 1.2. So dito bago natin siya palitan ng capacitor, siguraduhin nyo na nakatanggal sa saksakan, kasi malakas ang kuryente niyan, dahil itong capacitor tumutulong siya para mapaandar niya yung kumbaga starting capacitor kasi yan. So dinadagdagan niya yung daloy ng kuryente, kaya malakas ang kuryente niyan. So ngayon tatanggalin muna natin yung saksakan at papalitan natin ang capacitor. Okay guys, so napalitan na natin ng bagong capacitor. So hindi pa to nakasaksak . So ang capacitor na pinalit natin ay 1.5. So yung dati nakakabit na 1.2, pinalitan natin siya ng 1.5. So pwede naman yung 1.5 dito at 1.2 rin kung bibili kayo ng bagong capacitor. Pero dito ang kinabit na natin ay 1.5. So pagka ganito kanipis yung pinaka motor windings, huwag kayo kakabit ng DOS kasi masyadong mataas siya. So kaya humihina yung ikot ng ating electric fan, dahil maaaring pabigay na yung capacitor niya. Pero kung meron naman kayo na 1.2, pero dito kasi pagka tayo nagpalit na ng capacitor, lalo na pagka gantong stand fan, 1.5 ang kinakabit natin. So wala naman siyang diferensya, wag lang yung sobrang taas. Kumbaga 1.2, tumaas lang tayo ng 0.3. So ngayon 1.5 yung nilagay natin. So saksak na natin para matry natin yung kanyang ikot sa number 1. Okay guys, so nasaksak na natin. So dito pala sa ating linya ng capacitor, 2 line lang naman yan. So okay lang yan magkabaliktad. Huwag nyo lang pagdidikitin kasi puputok yan. So dito walang polarity, hindi katulad ng mga capacitor ng electronics. Pagka nagkabaliktad kayo doon, hindi nyo alam yung negative at positive, so pumuputok siya. So dito try na natin. So number 1. Okay, so nakita nyo yung starting nya, napakabilis. So ibig sabihin maobserbahan nyo rin yan sa hangin pagka pinandar nyo yung number 1. So dito naobserbahan natin na lumakas siya. So na number 2 natin. Okay, nadagdagan yung hangin. So papakiramdaman nyo na lang kasi wala tayo dito pang sukat ng hangin. So number 3,
Ayan, sobrang lakas niya. Halos sumahagupit. So ibig sabihin ay capacitor lang yung problema ng ating electric fan, kaya humina siya umikot sa number 1. So yung iba nila number 3 pa para umikot lang yung kanilang electric fan. So dito na-diagnose natin na ang sira ng ating electric fan ay capacitor, so humina. So ngayon meron pang isang sira na may posibilidad pagka napalitan na natin. Unang-una pala, smooth yung LEC. Nabalitan na natin ng bagong capacitor, pero mahina pa rin yung ikot ng ating electric fan. So dito may posibilidad na ang sira na ng ating electric fan, lalo na kung matagal na, ay yung kanyang motor windings. Ito yung pinaka motor niya. So yun ang pinaka huling sira. So bago tayo dumapo sa mas malaking pyesa, uunahin muna natin yung mababa hanggang pataas. So diyan muna tayo pupunta sa mga mababang pyesa. Yun yung mga unang-unang nasisira, yung mga shafting bushing, sunod yung capacitor, or yung capacitor sunod yung shafting bushing. So yun lang yung mga laging nasisira sa ating electric fan. So dito panghuling-huli na yung motor, lalo na kung walang pahinga, madali talaga nasisira yung ating electric fan. At yun lang guys, at sana meron kayong tutunan sa ating konting tutorial tungkol sa ating electric fan. So kung hindi ka pa nakapollow o nakasubscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bago nating i-upload na videos about sa tutorial sa ating electric fan. Maraming salamat.